Kamusta po ang ating mga kababayan dyan po sa Cebu? Nakakapanglula yung mga video na nakita ko kahapon. Grabe talagang Cebu, dapang-dapa na. Pero sa inyo na po manggaling ang update tungkol po dyan sa ating mga kababayan sa Cebu. Yes po. Miss Pat, so far po, ngayong umaga, medyo may na araw na dito sa Kapitolyo ng Cebu. But so far, Miss Pat, as of the 5 p.m. na situation report, there is 39 number of casualties. And then there are 119,000 evacuees for the whole province within the 35 affected LGUs. But as of last night, there are still some missing. Okay. Yung baka, Sir Ranjo, humupa na ba? Kasi ito nga, yung nakikita namin mga video, talagang halos malapit na sa bubong ng mga bahay. Tapos yung mga sasakyan lumulutang na, no? Has the flood subsided or meron pa rin mga areas na baha pa rin? Miss Pat, as of the moment po, medyo umuhupa na po yung baha po. Okay. Sir, maganda umaga po. Si Ricky Matay po ito, no? Siyempre, natatandaan po natin yung huling nanalasa talagang nag-iwan ng trauma. Kumbaga, even mental health, pinag-uusapan natin ngayon, Pat, no? But yung mental health po ng mga taga-Cebuano, yung bagyong Odette. Ano po yung masasabi natin pagkakaiba nila? Because these are both very traumatic, traumatic typhoons na rumagasa sa Cebu. Nanalasa sa Cebu. Opo. It's very devastating po. We just had the earthquake last October and then now with Typhoon Teno po. So napaka po talaga sa loob ng mga Cebuanos as of now na galing pa sa naunang kalamidad, ngayon may bago na naman. Sir, going back to that question nga, dahil nga parang suki ang Cebu ng mga kumbaga nakakatakot na bagyo at saka pagbaha, no? So, actually, hindi na naman po sa Cebu, in fairness 70% po ng bansa ay high risk pa rin sa pagbaha. So sa Cebu po ba, ilang porsyento na yung may updated na master plan when it comes to the drainage, when it comes to flood control? Actually po, it's very surprising kasi yung mga lugar na hindi bumabaha na ngayon. So kung kailan nagka-budget? Oo. So, as GovPam said nga po kanina with an interview with another station, she said po nga, that's why parang napakalaki ng budget ng flood control, but ito yung nangyari sa amin. That's so sad to hear, no? Pero Sir Ranjo, kamusta naman po yung sitwasyon ng ating mga kababayan dyan? Sabi mo, may mga areas na humupa na yung bagyo, pero dito po, balita po, walang kuryente pa rin po sa Cebu. Paano po yung mga daanan? Bukas ba ang mga merkado, mga palengke para po makabili ng supplies? Hindi ho ba naubusan ng pagkain? Yes po. So probably after not probably, but the next steps we're trying to do is the search and rescue operations for the relief phase, but also we have already prepared relief for this, and then reposition this, just waiting for the list of LGU so we can continue to distribute and conduct, of course, the assessment on why the heavy flooding happened and how to be prevented. Yung kuryente po, na-restore na ba o hanggang ngayon wala pa rin kuryente po dyan? So yes po, power outages still in several areas po. Including water supply is disrupted. Their phone and internet signals in a lot of areas also are still down po.